kung tutuusin medyo ano 'to, medyo challenging talaga sa akin lalo na kasi 'pag sa bahay ka, may mga nanggugulo na maliliit sa bahay, 'di ba? So, ginagawa ko ang business tuwing ano lang, sa mga libre kong oras. Kapag tulog na sila o kaya 'pag nasa school sila, o kaya 'pag gabi, 'yan ginagawa ko yung business. So, Coach Rose, nabanggit ko nga kanina, 3 anak mo maliliit pa, marami kang ginagawa. Alam ko kung anong klase ang mga ginagawa mo sa bahay, gaano ka-busy yan. Kasi si Rhea, nakikita ko rin gaano ka-busy si Rhea dito sa bahay. Malalaki na ang anak namin. How much more ikaw pa na maliliit pa yung anak mo. Tama? So, sa kabila ng sobrang busy ka at nagagawa mo pa rin si We Provide at hindi lang basta nagagawa, nagta-top performer ka, consistent top performer ka. Gusto ko lang marinig ng karamihan dito, saan mo ba hinuhugot yung determinasyon mo? Ano ba yung mga malalalim mong reason? Bakit ka nakakapag-commit, no, na hindi naman gano'n kadali talaga yung ginagawa mo? Okay, so 'yan, Coach Rose. Ayun 'no, so thank you po Sir Chris, ayan. So thank you rin sa mga ating mga nandirito, ayan. Pero bago ang lahat 'no, batiin ko lang din yung ating new member, kaya nagkita kami kanina sa office. Yan si Sir Armando, ayan kakauwi niya lang from Saudi, ayan. Congrats Sir Armando, ayan. So yun, commercial muna. Ayun 'no, so ayun nga, tama po sinabi ni Apris, ayan ako po ay full-time mom and meron po akong 3 maliliit pa na mga kids and siyempre isang asawa, ayan na katulong ko rin dito sa business na 'to. So ginagawa ko ang We Provide, siyempre, kung tutuusin medyo ano 'to, medyo challenging talaga sa akin lalo na kasi 'pag, sa bahay ka, may mga nanggugulo na maliliit sa bahay, 'di ba? So, ginagawa ko ang business tuwing ano lang, sa mga libre kong oras. So mga ano lang, mga kapag tulog na sila o kaya 'pag nasa school sila, o kaya 'pag gabi, 'yan ginagawa ko yung business. So, bakit ba ako nag-commit sa ganito? Siguro siyempre pare-pareho naman tayo, may mga pangarap din tayo sa buhay na gusto din natin para sa pamilya natin na tuparin siyempre. Dati Yes. kasi siyempre, isa sa mga ano ko din, isa sa mga sinasabi ko din sa sarili ko, gusto ko kasi magkaroon din ng sariling bahay. So 8 years kasi kami nangungupahan, since 2015 yung pinanganak yung panganay ko, hanggang ayun kakaalis lang din namin nitong August doon, itong August lang. So lumipat na kami dito sa Quezon City. So pinagawa kasi namin 'tong 3rd floor namin. So Wow. isa sa mga tulong din ni We Provide din yun, Grabe. siyempre sa mga taong mga nasa paligid ko. So yun. Yes. So, at kung kayo po ay nangungupahan, sobrang hirap po. Maliit lang po yung inuupahan namin, sobrang sikip. Nakita nila Sir Keith, sila Willward kung ano yung tinitirahan namin dati. Sobrang sikip, Yes. tapos sobrang liit, tapos iba wala pang CR sa bahay, nasa labas pa. Hindi mo ma-enjoy yung tinitirahan mo kasi hindi mo pwede ipagawa ng basta-basta lang, 'di ba? So hindi mo Yes. talaga na komportable ka. So siyempre pinangarap ko din talaga na maging komportable din yung mga anak ko. Yes. Ma-experience naman namin yung ah, magkaroon ng CR sa loob ng bahay, ma-experience naman namin na magkaroon ng sarili namin lababo, di ba? Ma-experience man lang namin yung nai-stretch yung paa namin. Kasi so totoo lang, sobrang liit ng inuupahan namin. Talagang yung mga Grabe binti 'no? namin talaga naka ano na lang, nakaganon na lang, nakatiklop, di ba? So parang Grabe. ano, parang iniisip ko talaga, sabi ko darating yung araw talaga na siyempre, na-experience naman namin talaga yung ano, hindi naman lagi na nasa, mahirap ka o nasa baba ka, bilog yung mundo, Yes. sabi nga, 'di ba? Yes. Tama. So, kapag Yes. may opportunity talaga, gina-grab talaga. So, yun yung time talaga na dumating yung ganitong business, ginarab ko lang talaga yung negosyo, yung itong opportunity. So, yung una siyempre mahirap din sa akin sa part ko yung 7-5, mabigat sa akin yun kasi siyempre housewife ka, wala ka naman trabaho, isa lang nagtatrabaho. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Pero ang pinanghahawakan ko lang, maganda yung negosyo. Sabi ko, nai-imagine ko kapag ginawa ko yung negosyo, talaga namang alam ko kikita ako. Yun. Kasi Yes. alam ko kung ano yung kaya ko at hindi ko kayang gawin. Tapos, siyempre Yes. dati, nung ginagawa ko na yung negosyo, nung time na nag-join ako, actually yung pinang-member ko pa, hindi pa 'to ano, hindi ko pinangutang. Oo, yung sahod ng asawa ko po yung ginamit namin. Oo, yung ika-15th sahod niya. So, Oo. di niya po alam na ginamit ko po yung sahod niya. So, nag-take risk na lang talaga ako. So, ginamit ko. So, nakuha ko yung product, sabi ko ang iniisip ko lang talaga kailangan ma-dispose ko kaagad 'to kasi siyempre 'pag hindi ko 'to na-dispose,
wala po kaming kakainin ng isang cut-off hanggang Grabe. 30. So, yun nga po, thanks God talaga kasi nagawan ko naman siya ng paraan na ibalik naman din sa akin. So, mabilis lang siya Yes. ibalik dahil yung mga produkto natin, essential. So, kailangan ng tao. So, ang Tama. bilis lang i-dispose. So, yun, nagtuloy-tuloy na po. Yun, first month ko na pagtatrabaho, pagpupuyat, pagsisipag talaga. Yan, kumita po ako ng, unang check ko po talaga dito, 10,000. Tuwang-tuwa po Bilis. talaga ako noon. Kasi alam mo yung 10,000, yan po yung sinesweldo ko nung nagtatrabaho po ako sa dating trabaho. Yes. Oo, Yes. ano na po yun, neto na po yun. Isang buwan po yun Oo. Tapos, ako, tuwa naman ako kasi sabi ko baka nga tsamba lang yun Kasi nga, natuwa ako kasi akala ko talaga, yung nagtatrabaho ako, mahirap po talaga kasi unang-una, may naiinitan ka, papasok sa trabaho, hindi naman saktong 8, papasok, aalis ka ng bahay, diba? Yes. So Tama. dito, na-experience ko, parang ang sarap naman ng kumita nung nasa bahay ka. Kasama mo yung anak mo, naaasikaso mo, 'di ba? Pag pumapasok sila sa school, nahahatid mo pa, nakakapagluto ka pa, naaasikaso mo yung asawa mo. So, ang sarap sa Yes. feeling. Sabi ko, sige nga, Yes. subukan ko pa nga ulit. So, after 1 week, kumita ko ulit ng 19,000. Sabi ko, hindi pa nauubos yung 10,000 kung may 19,000 Grabe. na akong Wow. So, yun, sabi ko, baka siguro feeling ko naman hindi tsamba na yun. Sabi ko talagang pagsisipag ko naman yun. So, syempre, hindi ko naman din Yes. to ginawa, syempre, nang ako lang. So, syempre, may mga team din ako na ginagay, tinuturuan. Yan. Yes. Hanggang sa dumating isang buwan na 30,000, 50,000. Tapos nagkaroon din ako ng kinita ng 100,000 sa loob ng isang buwan. Grabe. Diba? So, ano yun, syempre, sa tulong din ni Lord yun, kasi pinag-pray ko lang din talaga tong business na to. Kasi Yes, dati yes. bago ko to gawin, ang sideline ko lang is nagtitinda po ako ng kakanin. Ako po mismo gumagawa ng mga suman. Kung alam niyo po yung Grabe. suman malagkit, kamuting kahoy, Yes. biko, palitaw, yan ako po gumagawa. So binibenta ko po siya online. So sabi ko nga Yes. ngayon, sabi ko sobrang hirap naman, ang hirap po talaga ng sabi ko, Lord, gusto ko ng ng pagkakakitaan na yung kahit maliit yung kapital pero malaki naman yung income. Kasi yung sa pag Tama. ginagawa ko po yun, sobrang nakakapagod po. Tapos ang kikitain ko lang 300 pesos, 500, Yes. depende po yan sa gawa. Kasi kapag Yes. gumagawa po tayo ng kakanin, sobrang hirap po yan, sobrang pagod. Ikaw po magluluto, magpipiga, magbabalot, pati ikaw pa rin magbebenta. Sobrang pagod na pagod po yung katawang lupa ko. Ayan. So, ayun, yun nga nung dumating na itong business, talagang ginrab ko talaga yung opportunity. Kasi sabi ko, wala na akong makikitang ganitong negosyo, wala na akong makikitang trabaho o pagkakitaan na talaga namang nakikita ka talaga na sa worth 7,500 hindi na po masama kasi nga po yung 7,500 talaga may kapalit naman produkto. At syempre Yes. dito gagawin mo lang, tatrabahuin mo lang. So yun po. Yes.